tomorrow magre-resume yung Blue Ribbon Committee. Ito lang nakakatawa, no? Ako, I believe, military naman si Senator Lacson, paunahin po sa inyo, Senator Lacson. Pero nakita talaga natin na taktika lamang niya yung pagre-resign niya para walang mangyaring investigation during the 1-month break of the Senate and Congress na investigasyon tungkol sa So, maraming pwedeng gawin para matahi. Nagkaroon ng during the break na walang investigation ng Blue Ribbon, nagkaroon ng sunog sa DPWH, di ba? And nakakalungkot lamang na narinig natin yung balita that yesterday, isang bank chairman ng Sorsogon ay nagpakamatay, no? Sa DPWH. We are nakikiramay tayo sa pamilya, hindi iba-iba ang kakayanan ng bawat isa sa atin how to handle problems. Pero ako bilang babae, bilang isang nanay, nalulungkot para sa parents at sa family ng taong ito na why does it have to happen na meron pang pagpakamatay before we even realize na dapat tayo taong bayan, ipakita na talaga natin ang galit natin sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo kung maigi ito, ha? Ito po ay isang uri ng People's Congress. Tama po ba? Tama. Dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba, kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Kasi kami sa PDP side lang po kami. Ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng entablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event, ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Okay? True representation starts with consultation. Kaya, if you need a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation. Para po malaman natin, kasi po kayo, meron kayong opinion, ang dami pa, ilang billion pa ang may opinion. Pero sa kanya-kanyang Facebook, sa kanya-kanyang chat group, hindi nagkakaisa. Bakit po natin hindi alamin? Alamin natin, ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan? Kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama, wala tayong magagawa. Pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada, ay yan din ang panawagan, eh di mabuti. At least nalaman natin. Malinaw lang. ICC is not, it's a political arm of the West hiding behind a facade of humanitarian advocacy. Kasi tingnan nyo yung nangyari. Wala naman silang ibang kaso bakit pinapatagal nila si Tatay Digong doon. Kasi wala silang ibang hawak na kaso. At meron pa silang with the US government. So, yung significance nila, they are fighting for it. No? At siguro, maraming aspeto yan, and yung paglabas na itong kay Senator Mato, parang madagdagan naman ng kanilang trabaho at relevance na meron silang silbi. Aside from that, nabasa ko na si Atty. Conte yung abogado ng kabila, di ba? Yung nila na dapat yung next na mga warrant of arrest ng ICC ay secret. Napunta na tayo na naman sa secret. Itong ginagawa nila kay Senator Bato actually is the work of the left. Alam natin ano ang ginawa ni Tatay Digong, ni Senator Bato at ng kanyang security team kung paano pinulbos ang mga makakaliwa. Ngayon, itong ginagawa nila dahil they are gaining power, regaining their authority because meron silang budget, nakaupo sila ngayon sa Kongreso, kaya nila ngayon ang kasama pa nila sa September 21 rally ang lahat ng mga
ngayong November 16 to 18. Even the filing of the case against Gonzaga and other identified nila doon sa truthful list na kinasuhan because inciting to sedition na hindi naman talaga ito inciting to sedition dahil hindi ito mali at hindi masama ang manawagan tayo ng accountability. Samahan natin itong mga sabi ko nga, itong administrasyon na ito parang kumaputya kay Hitler. Kung si Hitler merong suggestions, si Bongbong Marcos merong truthfulist. This fight is not fight of PDP, of Jimmy Bondoc, Attorney Jimmy Bondoc, or kahit sino po. Ang ating pong ginagawa ay laban at panawagan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung mapapansin niyo po, dito po sa ating pong logo, nakalagay po dito that ang bawat tinig ay mahalaga. Bakit po tinig? When you say tinig, it's parang maliit na boses na hindi nadidinig. Ngunit, pag ang bawat tinig ay binigyan mo ng pagpapahalaga, ibig sabihin, ito'y papakinggan, uupuan, hihimayin, babalitaktakan natin yan, upang mapag-usapan, ang tinig ay magiging isang malaking boses. Kaya, sa tulong po ninyong lahat, alam ko ang mga bagay na mangyayari o mga magiging kaganapan sa ating pong bansa is magiging malaki ang magiging bahagi ninyo dito sapagkat this fight is not fight of anybody na parang individual, kundi ito po ay fight ng Pilipino upang manindigan ang bawat isa para sa katotohanan, ngunit nakalatag ng katotohanan, wala pa rin galaw. Ano pa po ba ang dapat nating antayin? Kailangan natin ng kailangan po natin this time ng isang bagay na mas malinaw. Kasi habang kinakalkal natin, tinatanong natin, at habang dumadami yung mga participants nila o kinatawan sa kwentong barbero, lalong lumalabo. Saan ka nakakita? Nandyan na lahat ng kalatag, witness, kung saan naganap, yung mga material na ginamit, may larawan, date, may mga taong involved, umamin. Pero ano nangyayari? Bigla mong ibabato sa ibang lugar? Let's stick to the issue. Kahit isa lang muna ang issue. One at a time. Ngayon, itong issue na naging mainit po sa ating mga Pilipino, na inaantay natin na magkaroon ng mas malinaw at maliwanag na kasagutan. Siguro this time, isang tabi natin, okay, kung baga kay Katunying, sorry na-build up ko siya, punto per punto. Anong nangyayari, bawat punto, ililihis, iba namang punto. Anong punto ang pupuntahan natin ngayon? Ano yung nangyari, baksak na ang ekonomiya, ang taas na ng dolyar, ano na? So, alam nyo, sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga sa media, mga vloggers, malaki po ang inyong role dito. Sapagkat tulad po ng nasabi natin, ang tinig ay napakaliit. Kahit sumigaw na sumigaw yan, hindi pa rin naririnig. Nandiyan na, malinaw, nakatiyakan, ito na ang nangyari, may witness. In fact, ang dami na pong nagpapakamatay at namamatay. Pero lagi ko pong sinasabi, uulit-ulitin ko, kahit po kami nababash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, ano hindi ututo? Binoto nyo nga? Hindi po. Tayo naman po ay mapagpatawad. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero sabi na nila, bilang isang leader, dapat iporma mo, we can forgive you kahit 1,000, 1,000,000 mali. But make sure na yung mali yun ay iba't ibang klaseng mali. Because pag paulit-ulit yung isang mali yun, ano pong tawag doon? It's a sign of capital S. Kayo na po magsabi kung ano po yung S. Pakilakas po. Say it lang. Di po ba? Opo. At saka, sa inyong lahat po dito, alam naman po ninyo ang partidong PDP, napakasimple lang po. Wala po kaming maraming resources.
Nagtaka po kami, bakit ang dami nadadamay at we are talking about millions of peso, mga financier. Ano yun, para ilihis ulit ang usapin? O hindi pa pwede tayo magtulungan, magkapit-bisig kahit walang pera para kumilos at manindigan sa tama para sa ating bansa at sa ating mga kababayan na magpahanggang ngayon nakalunod pa rin sa tubig. Tapos you will deny yung usaping flood control? My God! We're talking about trillions, billions of peso. Pagkatapos yung flood control, flood lang meron, nawala yung control. Siguro because of that, tayo rin mga Pilipino, nawawala na rin po yung control natin dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi nilang dahilan. Maawa tayo sa ating mga susunod na henerasyon. Kung ipamamanap pa natin yung paikot-ikot na nakakalilong dahilan na hindi natin makuha yung tunay na dapat gawin para maiangat ulit yung mga nawawala dito sa ating bansa. Sabi nga nila, ang usapin natin kanina is all about flood control, right? Kung saan may baha, doon may kurap. Malinaw. Kaya nagtataka ako, bata pa ako, may mga lugar dyan, somewhere in Luzon, may baha. Pero, hangang-hanga tayo sa mga kinakawan at mga nakaupo doon, puring-puri natin. Yung pala. Kaya pala baha. At nalaman ko rin na kapag kunwari, may mga ganyang mga problema, yan po ay naididiga pala para budgetan at gawa ng lunas at solusyon. Pero wala akong nakitang solusyon. Saan ka nakakita isang bayan sa Bulacan? Never nilang na-experience na sumakay ng tricycle at jeep, kundi umuwi sila sa kanilang tahanan na bangka ang sasakyan. Bangka. Ayoko sabihin ko anong bayan. Alam niyo po yan.